It's about me and us. It's about family and our health. It's about building dreams in a place that lives like nowhere else. Magandang morning. Good morning, Mrs. Good morning, Mommy. Good morning ka, Ma'am. Hello po. Magandang araw. Isang napakainit pero napakasaya at napakagandang umaga dahil ngayon po ay usapang pagkabuhayan tayo. Welcome po sa Magandang Umaga, Mommy. Ako po si Ma'am Rachel de la Rosa. At, sasabihin ko na naman, ako, favorite ko to ka, Ma'am. Sana favorite nyo din. Pero ito ha, napakadaling gawin. Kung mahilig ka sa pichi-pichi at gusto mong inegosyo, alam mo ba na pwedeng-pwede at kayang-kaya mo to ka, Ma'am. Opo. Kaya po, ngayong araw na to, sa ating usapang pangkabuhayan, manatili kang nakatutok ka, Ma'am. Pwede ka pang magsama ng iyong mga kabarangay, mga kaibigan na manood ng ating pong program ngayon. Dahil ang iluluto natin ay isang masarap na pichi-pichi. Di ba? Kaya po, ayan ang ating pong kwentuhan ngayon. Samahan na rin natin how to. Dahil nga sobrang init ka, Ma'am. Ano ang gagawin natin para tayo ay manatiling cool ngayong summer? Yan po ang ating kwentuhan ngayon dito po sa Mom. Parati ka na lang galit, lalo na kung lagi kang kinukulit. Bakit ba ako na lang ang siyang mali? Di ka na nakita pang lumingiti. Magbago ka naman, iwasan mo na yan. Ako naman ay pagbigyan. Simple lang naman
po sa magandang umaga, Mami. Ako pa rin si Mami Rachel de la Rosa at ito po ang usapang pangkabuhayan dahil biyernes po tayo. Kaya po maraming salamat sa mga nakikinig sa inyo pong radyo. O, di ba? Sa mga naka-tune in, sa mga nakaabang, nanonood sa kanila pong TV. Wow, TV talaga. TV talaga. Oo, kasi sa YouTube, di ba? Sa YouTube channel ng 1143 DZMR. Thank you po. Thank you, thank you. Or naka-smart TV kasi. O, di ba? Kaya kahit naman Facebook page ng 1143 DZMR ay doon ka nakatutok, napapanood nyo kami right now. Opo. So, thank you po sa mga nanonood sa kanilang laptop, sa kanilang pong cellphone. Welcome po sa ating program. Thank you po. At sana po sa araw na to ay ito pong ating usapang pangkabuhayan ay masubukan nyo ka, ma'am. Kasi aware po tayo lahat na mahirap po. Mahirap ang mag-budget ngayon. Mataas ang inflation, mababa ang palit ng dollar. At ano pa, parang yung ating pong 1,000 pesos ay magkano lang ang matitira, di ba? Or ang mabibili natin. Kaya naman po ka, ma'am, dito po sa ating pong usapang pangkabuhayan, ang talaga pong goal namin ay mabigyan po namin kayo ng mga pangkabuhayan ideas na pwede niyong subukan. 'Di ba? Kahit stay-at-home mom ka, full-time mom, estudyante, nanay, tatay, wala pong problema. Marami po tayong mga available na video materials, no? Ang tawag nga po natin dyan ay technology, food technology. Kasi ia-apply, iluluto, gagawin. 'Di ba po? Oo. So nakaredy na po yung ating pong mga videos, mga past videos natin. I-search nyo lang po sa DZMR, sa YouTube channel ng DZMR, 1143 DZMR. Magandang umaga, Mami. Lalabas po doon lahat ng ating mga na-i-produce ng video. Kasama po ang ating po mga kapartner sa Quirino State University, diba? Sa iba't iba pong campuses ng Quirino State University. So, ang laking tulong po nito ka, ma'am. At ito nga, ang nakakatuwa pa kasi, alam mo ka, ma'am, itong kasaba, all year round meron available sa palengke. At saka, aside from that, sobrang affordable siya. Kung dito po sa Kawayan ay siguro nasa 20, pinakamahal na yung 30 pesos per kilo. Baka nga po dyan sa inyong lugar, libre pa yan. 'Di ba? At kung talaga saseryosohin mo na magnegosyo ka nitong using kasaba, ngayon pa lang pwede nang magtanim. Oo, perfect time na ba ngayon para magtanim? Kasi ito naman pong kasaba ay drought resistant siya. Low maintenance na na itanim. Kaya po ka, ma'am, sige, bago tayo pumunta sa pagtatanim, magluto muna tayo. Opo. So, eto po, sana i-ready nyo na. Ready na ba? Yung iyong lapis, ballpen, mom notebook, yung iyong sulatan. Opo. Yung iba nga nag-screen record sa kanilang cellphone, di ba? Pagka may ganun, para napapanood na at mare-record na agad sa kanilang cellphone. Ito pong ating pong program ngayon, babalikan niya na lang. Kaya po, happy ako and I'm proud na i-welcome ang ating pong video producer for this morning ng Pichi Pichi. Wala pong iba kundi ang director mismo ng Extension Department ng Quirino State University. Walang iba kundi si Dr. Fredesminda Dulohan. Kaya mga kama, panoorin po natin ang video sa paggawa ng Pichi Pichi. Magandang umaga mga kami. Sa araw po na ito, ang ating pong papag-aralan dito sa serye ng Kumikita Kabuhayan ay yung ating napaka-popular na isa sa mga native delicacies na ating nakikita dyan sa palengke o kaya sino sa atin ang mahilig kumain ng pichi-pichi. Ayan, yan po yung ating pag-aaralan o ipapakita kung paano gumawa ng pichi-pichi. Madali lamang po siya, lalo na kung may mga kamoting kahoy kayo dyan na itinanim nyo lang bilang parang pambakot. After a year, ay may mga pwede na kayong i-harvest.
So ang kamote kahoy ay isa sa ating mga popular na root crops. At ang popular din na pwedeng gawin out of kamuting kahoy ay ang pichi-pichi. O, madali lang ang mga nanay, mga mamis, ang ating ingredients sa paggawa ng pichi-pichi. Siyempre, main ingredients natin ay kamote kahoy na ginadgat. Kung maaari, gawin natin pino. So, ayan. 1:1. Ibig sabihin kung ano ang measurement ng kamuting kahoy, yun din ang measurement ng inyong tubig. Ayan. So, madaming nagadgad ngayon. Alam nyo ba, ito ay hinarvest lang din namin sa aming paligid dito sa school. Ayan, matagal na ito na nakikita ko na may kamuting kahoy at nung may pagkakataon sabi ko, hindi pa tayo nagpichi-pichi. O, ayan. So, kung 2 cup na pichi-pichi, 2 cup din na tubig. Ayan, pero dahil madami, basta ganun ang proportion. Kung ilan ang cup ng inyong nagadgad na kamuting kahoy, di yun din ang iyong measurement ng tubig. Ayan, at ang inyong magiging, lagyan natin siya ng buko pandan at lagyan din natin siya ng lihiya. Ayan, 1/2 cup kada 2 cups na kamuting kahoy ang ating ilalagay na lihiya at buko pandan. Tandaan niyo yung measurement kasi mamaya paghalo-haloin lang natin. So, gawin lang natin siyang, doblehin lang natin yung proportion para mas madali. Apat din. At ang ating sugar, syempre, 1 cup kada 2 cups. So, dinugli natin kaya yung ating buko pandan at yung ating lihiya. Ano lang, kasimple. Paghalo-haloin lang natin ikaw. Saka natin sila ilagay sa ating molde. At pag naluto, 45 minutes mo siya na-steam ito. Saka natin siya lalagyan din ng ginadgad na nyog. Mamaya makikita nyo yung itsura ng ating finished product after 1 hour. Na 45 to 1 hour kasi ang steaming. Ganun lang, i-mix nyo lang siyang maigi para maihalo yung lihiya, yung inyong flavoring na buko pandan. Saka natin siya ilagay sa individual na molder. Ating molder. Yung mga iba naglalagay pa ng langis. Okay, tingnan natin lagyan ng langis. Mamaya, ilagay lang natin siya sa ref para madaling ma-unmold. 3/4, yung lagi nating kinagawian, 3/4 siya. Pupunuin natin ng 3/4 yung ating molder. Mura lang ang mga to, di ba? Okay, eto na po yung ating pichi-pichi na niluto natin ng 45 minutes na i-steam. Ayan, ang isang tip para madali nating i-unmold. Mga mami, ang ating pichi-pichi sa kanyang molder, dapat ay dahil mainit siya, palamigin muna natin. So, pwede nating ilagay sa isang lagayan at ilagay natin sa freezer or ref for para lang siya lumamig at mas madali natin siyang alisin sa kanyang pulbang. At pwede ang option nyo, pwedeng grated coconut or tapingan nyo ng cheese. Depende sa choice ng inyong customer or kakain ng inyong pichi-pichi. Yan. Ayan, tayo po ay nagbabalik dito sa Magandang Umaga, Mami. And we are very thankful
Promise, very thankful ako dahil ang nagluto ng isa na naman sa aking paborito, o di ba ma'am? Laging paborito ko talaga ang niluluto ko at ang ginagawang video ng ating pong mga kaibigan, mga kamam sa Quirino State University. So ngayon pong umaga, let's all welcome ang director mismo ng Extension Department ng Quirino State University. Walang iba kundi po si Dr. Fredesminda Dolohan. Good morning po, Ma'am Fredis. Hello po. Magandang umaga, Mami Rachel, at maging sa ating mga masugid na tagapakinig ng magandang umaga, Mami. Pag ganitong Friday ay kumikitang kabuhayan yung ating serye. Ayan, thank you po, Ma'am Fredis, dahil kahit na busy, pero you find time, you give time po para sa magandang umaga, Mami, sa usapang pangkabuhayan. And ito nga po, Ma'am, Alam mo po, no, Mami hindi ko... Rachel, may bago ako last week pa na natutunan kay Ate Pilar. Kasi sabi niya, I never say busy. Kasi pag busy ka daw, wala kang oras sa dapat mong gawin. May isang natuwa, sabi niya, at ayaw kong siya ay natuwa. Sabi niya, yung ating kaaway. So, dapat daw sa ating vocabulary, hindi tayo busy. Kaya may oras, basta may mabibigyan ng pagkakataon ay ayan, lagi tayong available para sa gawain sa Panginoon. Yay! Glory man God. Thank you po. Ayan, maraming salamat po dahil ayan, kagaya nga po na sinabi ni Ma'am Fredis, no, it's a perspective. Hindi po nauubos yung oras ka, Ma'am. Lahat po tayo ay merong designated time for each one. So we are thankful na ngayong oras na to ka, Ma'am, nag-designate ka ng oras para makinig dito po sa manood ng ating pong program. So ito po para po sa ating pong mga katanungan kay Ma'am Fredis, no, doon sa pagluto po pala ng pichi-pichi, sobrang bilis lang gawin. Ang matagal lang po yung yung pag-steam. Oo. So, medyo matagal lang kasi, Mami Rach, yung paggadgad. Yan, or pagkudkod nung kasaba. Tapos alam mo ba na yung kasaba na yan, may istorya. Kasi talagang nag-isip kami, ano kaya ang next nating i-share na skills sa ating kumikitang kabuhayan serye. So naisip namin, kasaba. Marami kasi usually sa palengke ang kasaba. Kasi dati nung bumibili ako at yan din ang isa naming business noon sa bahay nung maliliit pa ang mga bata. 5 pesos siya per kilo. Meron na akong tinanong, parang nag-increase na siya into 15. Ganon. Imagine, walang available na kasaba sa palengke. Tapos nakita ko sa meron kami sa may corner ng aming office, may mga tumutubong kasaba. Tapos tamang-tama, may mga estudyante kami na OGT. Sabi ko, pwede ka ba sumot ka ng bota kasi baka masupal nga pagbabahayan yan ng mga ahas. So, syempre, estudyante, accountable kami, ano man ang mayari. So, pinabota ko siya and then pinakuha ko, imagine nakakuha siya ng almost 3 kilos. At yung 3 kilos na yan, ang dami naming nagawa. Siguro yung pichi-pichi namin ay naka 100 pieces. Tapos, 2 baking pan na siguro nasa 3x6 na baking pan na kasaba cake. So yan, kaya meron din kaming kasaba cake version 2 dahil dyan sa kasaba na yan. See? Basta, hindi mo mamamalayan si kasaba, mag-ano yan yung kanyang root kasi root crop siya. So ano lang dyan, gawin mong pangbakod o kaya gawin mong pangpag-green sa iyong bakuran. Hindi mo, wala kang gagawin. Self-supporting yan na bubunga o kaya lalago at pakikinabangan mo pag naisip mo after 8 to ano din kasi siya to 1 year, pwede ka nang mag-harvest. Tama po yun. Yung pong kasaba ay very low maintenance na root crop at saka drought resistant. So, hindi siya kailangan na laging bantayan, laging diligan. Napakaganda po, no? So, kagaya nga po ng sinabi ni Ma'am Fredis, pagtsatsagaan lang na itanim. Tapos, after 1 year, meron ka pwede nang ma-harvest at pwede nang gawing produkto. Pipili na lang kayo dito ka, Ma'am, sa mga nagawa namin kung pichi-pichi, kasaba cake, at royal bibingka. Di ba yung royal bibingka po gawa rin sa kasaba cake? Kasaba? Hindi.
Malagkit yon yung Royal Bibingka. Malagkit yun. Ay, okay. Sorry po. Nahalo ko na siya. But anyway, yung pong kasaba, yung kinukwento ko nga po dati, favorite ko talaga to. Pagka-order ako, sabi ko, wow, ang sarap-sarap naman ito. So, yung consistency po pala niya, ma'am, doon po sa ginamit niyo po na grater, ano po yung medyo confused ako, hindi ko naitanong. Kailangan po ba yung mga yung malaking holes ng grater or yung mga yung maliliit? Yung pinaka-pino. Pinaka-pino siya. Okay po. So, pinaka-pino dapat and then dapat po ito ay well-pressed. Yung squeezed, wala pong juice na Wala matitira. kang ibang gagawin. Pag nagadgad mo na siya, i-mix mo na lang yung mga inilagay namin dyan na ingredients. Parang tatlo lang, pangatlo yung lihiya. O pang-apat yung gusto mo ng flavoring. O naglagay kasi kami ng buko pandan flavor na pichi-pichi. O ang main lang na gagastusin mo dyan na mahal ay yung asukal. So, asukal, yung iyong gagamitin na flavoring mo, and then the lihiya. Mura lang naman yung liya. Hindi naman po ganun kadami ang ilalagay, di ba po? Sana, pichi-pichi. Kasi kailangan yon medyo lalagkit siya. Ay, At kung bakit ko naisipan, alam mo ba, mga motivation ko, Mami Rich. Kumisan kasi, bumibili kami. Gusto namin, pag medyo matanda-tanda ka na kasi, parang ayaw mo na yung mga biscuit, cakes na merienda. So, something native. Yung hindi na, tawag na, hindi fancy. Ibig sabihin, kung ano talaga, kasaba. Bumibili kami. Tapos sabi ko, nagko-complain ako. Bakit ito ang pichi-pichi? Ganito. Kaya sabi ko, sana ang ating mga nanay, mga mami na gustong naghahanap, ano ba ang pwede kong inegosyo? Ano ba ang pwede kong pagkakitaan? Naku, napakadali. Ito yung aming ino-offer sa inyo na pwedeng pagkakitaan. Pichi-pichi. Huwag mo lang palitan yung inyong quality. Ayan, the first time na introduce mo itong pichi-pichi at nagustuhan nila, huwag kang magdi-deviate doon. Huwag mong papaguhin yung iyong quality. Yun lang naman. Kahit pang mag-increase ang demand, panatilihin ang quality ng iyong product. Yan naman ang technique dapat para hindi ka iwanan. Tapos, maalala ko, meron ka noong in-interview yata or si Mami, si best friend Lily. Sabi niya, ang kanyang presyo, kahit mag-jack up man ang mga raw mat niya within 5 years, hindi niya kailangang mag-increase. Oo. Maganda yon. So, yung initial price mo, bigyan mo na ng allowance for 5 years na in case mag-fluctuate o kaya mag-fluctuate ang presyo ng inyong mga raw mat, hindi ka mag-iiba. Huwag mong papalitan yung quality nung in-introduce mo kasi nga nagustuhan yung product mo, i-maintain mo yon. Tapos, para hindi ka mag-i-increase kaagad ng price ng iyong product, see to it na upon introduction na ng iyong mga product, meron ka ng 5-year allowance. Mag-jack up man ang price, may fluctuation man ang mga raw material prices mo, hindi affected ang presyo. For 5 years. Maganda yon para hindi, di ba kung minsan iniiwan ka ng iyong mga suki, nag-increase ka lang ng piso or 50 centavos, parang malaking bagay na yun sa kanila. Tama po yun. Parang for me po, very crucial yung pagpapresyo kasi ang gusto natin maging affordable. So parang ang iniisip, dapat medyo affordable lang siya na ganito para mas madaling maubos. Kaya lang kung hindi po tayo mag-iisip, hindi po natin yung parang i-apply yung principle na dapat kaya mong masustain yung price mo na kahit mag-price increase pa yung mga ibang raw mats for the next 5 years, may inflation and all. Pag hindi po natin yan ilalagay doon sa ating pong pagpapresyo, mahihirapan tayo, malulugi tayo. So, tama po yung point ni Ma'am Freddy's at yung na-interview po natin dati na ang isa sa main talaga na mabenta sa kanya ay pichi-pichi. Aside from nilupak ay yung pichi-pichi. So, gumagamit po yun ng kasaba. May binibilan talaga sila ng kasaba. At ang sabi niya sa akin, talagang malaki ang kita for kasaba. So, ayan nga po sinabi ni Ma'am Freddy's, no? Kaya ka, Ma'am, alam mo, ito po sinasabi namin ni Ma'am Freddy's. Sila Ma'am Freddy's mismo na try nila. Ako na-try ko yung product. Tikim. Tagakain po ako. Pero promise, ganun pala siya ka-profitable. So, sana po ka, Ma'am, ngayon ay masubukan po ninyo kahit ito lang muna sa lahat ng mga
pangkabuhayan videos natin, try nyo po itong ating pong pichi-pichi. Ang daling gawin, konti lang yung ating pong materials, ingredients, raw materials na kailangan. Pagtsatsagaan lang po talaga natin siyang i-steam. Ma'am, ito po pala, ang next na tanong ko, paano ko po malalaman? Kasi di ba for 45 minutes to 1 hour yung steaming time niya. Paano ko malalaman po na luto na yung pichi-pichi, ready na siya? Kahit nga 40, basta huwag kang bababa doon. Kami kasi, pwedeng isinalang mo na siya. The timer, mag-timer ka, 40, balikan mo, luto na siya. Ganun lang. Translucent ang kanyang, kita mo nag-iba na yung kanyang kulay. Translucent. Saka, alam naman natin na ang cassava, pag luto na, nagiging parang matingkad na yelo. Halimbawa, light yellow lang siya nung isalang mo. Tapos pag luto na siya, mag-iiba yung kanyang color. Yun lang yung iyong indicator. Okay po. Talagang lutong-luto na siya, proven. Basta hindi bababa sa 40 minutes steaming, luto na siya talaga. Okay. Ma'am, ito po ang tanong ko. Kasi di ba magpapainit ako, kailangan kong pakuluan yung tubig. Hindi ko pa po ilalagay yung ating pong pichi-pichi mixture. Hindi pa. Ilalagay natin siya pag kumulo. Tama po ba yun? Ayos lang, makumuluman or isabay mo na, okay lang. Ang isa pa lang pwedeng gawin natin, technique. Maganda na ang tubig natin ay medyo mainit. Mas maganda para medyo stable na yung iyong cassava. So, di ba may liquid ka na ang proportion 1:1. Kung ano ang measurement ng iyong grated cassava, yun din yung iyong maging liquid. Kasi yung mga iba, naglalagay pa ng gatas. May kakilala kasi ako na sabi niya, naglalagay siya ng gatas. Pero given na, yung pala nakalimutan ko, grated nyog. Sa mga gilingan ng ating nyog, sabihin mo lang na, itong ipapagpiling ko pang pichi-pichi ko. Alam na nila yung texture, hindi nila yung gagaanin lang nila para hiwa-hiwala yung pagka-grate ng iyong nyog. Okay. So, yun pala yung technique. Oo. Sabi mo, pang pichi-pichi ko ito, coating ng pichi-pichi. Alam nila, hindi nila didiinan para pag kunin mo na yung pinagagad mo na nyog, maganda ang texture niya. Okay. Sige po. Ma'am, thank you po dyan. Yung po mga ganyan ng mga detalye, importante yan eh. Kasi minsan, nakuha ko naman yung ingredients, nakuha ko naman yung proseso, pero yung mga ibang mga detalye, ba't hindi ganun yung outcome ng luto ko? But anyway ka, ma'am, ang pwede po natin dyan gawin ay try and try. Try and try. I'm sure naman po, yung sila Ma'am Freddy's po, ilang beses sila subok. Sige. Dahil ang sinasabi ko, pag skill siya, Mami Rach, habang patuloy mo yung ginagawa, na-i-improve mo ba siya? Nakikita mo kung saan pang area na kailangan mong improve. That's right. Ayan, okay. Thank you po. Ang dami nating natutunan. Sana marami pa po tayong oras ka, ma'am. But yung pong maiksing time na na-interview natin si Ma'am Freddy, sobrang dami nating natutunan. Di ba? Agree ba kayo ka, ma'am? I-a-apply na lang po natin. So, excited kami na makita ang inyo pong mga finished product. Balitaan niyo po kami at ipaparating natin yan kay Ma'am Freddy's, no? Yung mga output ninyo ng ating pong mga pichi-pichi. For now, mag-goodbye muna kami at sa next week, abangan natin yung next na cassava product uli galing po sa ating pong mga kaibigan sa Quirino State University. Oo nga pala, tama, live po tayo dito. Live po yung ating pong program. Naku, ba't ba makakalimutan ko yan? But kita-kita po tayo ka, ma'am, ha? So for now, mag-goodbye muna tayo kay Ma'am Freddy's. Thank you po, Ma'am Freddy's, sa time at sa video. Marami po kaming natutunan. God bless po. Okay. God bless po, Mami Ray, sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng magandang umaga. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, your Missions Radio. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat na pamamahayag. Thank you very much, Dr. Ma'am
Freddy's Dolohan. Oh, 'di ba? Nakakatuwa po dahil alam niyo pagka kinakausap ko at nakakausap ko si Doctor or Ma'am Freddy's Dolohan, marami akong laging natututunan ka, Ma'am. Nakakatuwa. Sobrang praktikal sa buhay. Sobrang maparaan. Oo. Kaya subukan niyo po. Yan, ang aming pong encouragement. Subukan niyo po yung pong ating pong ginawa kanina, no, na pichi-pichi. Pati po yung mga iba pang mga detalye kung paano iluto yung ating pichi-pichi. Aba, edi na-discuss na niya. Kaya ang gagawin na lamang po natin ay application. Oo. So ngayon, pagkatapos ng ating pong kwentuhan, kung paano po tayo kumita, kung paano po tayo ma-ensure natin na maganda yung kakalabasan ng product ng ating pong pichi-pichi. Pag-usapan naman natin ngayon dahil wow, sobrang init po talaga, 'di ba? Agree po tayo diyan. At ano ko gawin natin? Ganyan po talaga dito sa atin sa Pilipinas. Pero lagi namang ganon time after time. 'Di ba? Magpapalit ng season, so mag-a-adjust ulit tayo. Pero there's always something that we can do. So, ito po yung mga ilang tips, 'di ba? Para ma-beat natin yung tinatawag natin na summer heat ngayong summer season. So, number 1 po dito ka, ma'am. Ikaw man ay full-time nanay, ikaw man ay nagtatrabaho, 'di ba? Tayo at saka yung ating mga anak, yung mga kasama natin sa bahay. Number 1 rule po talaga ngayong tag-init, hydrate. Oo, pag sinabi nating hydrate ay uminom ng maraming tubig. Magbaon ng lalagyan ng tubig. 'Di ba? Ng tumbler. Importante po yan kasi yung sobrang init po, maglakad ka lang ng 30 minutes, wow, grabe na ang pawis mo, tagaktak. So, ang isang kalaban po natin dito ay dehydration. Ako po, papakita ko lang. Oo, alam niyo, pag ako ay nasa work or nasa bahay, meron po akong inuman ng tubig. Ito, di ba? 3 ganito po ang naiinom ko sa buong araw. Yung 8 to 5. Iba pa yung sa gabi pag nasa bahay na ako. Or yung sa umaga. Yung ganoon na iniinom ko. Napaka-importante po yan. So, more or less, mahigit yan sa 8 na baso ng tubig. O, di ba? Kasi ganito po yan, kamami. Kung mahilig pa tayo sa mga caffeine, like kape, di ba? Alam natin na diuretic yan. Pag sinabi natin diuretic, yung nakakapagpaihi. So, pag pinagpawisan ka, tapos ihi ka pa ng ihi, paano na lang yung matitirang tubig sa katawan natin? So, lagi po natin i-replace yung fluid sa katawan, lalo na pag galing tayo sa labas, lalo na pag pinagpawisan. Yung mga anak po natin, siguraduhin natin na may baon na tubig at yung mga tubig nila ay kanila dapat na iinom. Diba? Ako, in fairness ka, ma'am, alam mo, happy ako na yung mga anak ko ay mahilig sa tubig. Wala pa akong problema sa ganyan na aspeto. Number 1 talaga yan, bago kami umalis ng bahay, yung mga baon namin ng tubig. Importante po yan, kasama po yan sa mga must-have namin, kumbaga. Tapos, pangalawa po dyan, papasok ka sa work, di ba? Actually, yung DepEd nga ngayon, nagkaroon na sila ng may pinatupad din na bagong, parang guidelines or design or klase ng uniform para maka-adjust sa ganito pong klase ng temperature natin ngayon. Imagine, tataas pa ng tataas yung ating pong temperatura sa mga susunod na araw or linggo. 'Di ba? Medyo grabe yan ka, ma'am. Kasi sabi nga meron ba hanggang 50? Sabi ko talaga, grabe. Paano klaseng init naman na yan? Yung naka-register na temperatura ay 37, pero yung heat index 43, 42. So sobra, dangerous level 'yon. Kaya importante po ang mag-hydrate at pumili ng wasto ng damit, ng isusuot na damit, mapreskong damit. Kung yan po ay tinuturo sa grade 3 at saka sa grade 4 o sabihin mo ng grade 2, sinuturo na yan kung ano yung mga angkop na kasuotan sa panahon. Edi dapat po memorize na natin yan at alam na natin yan. Siguro favorite mo yung mga design at ganitong klaseng damit, colored. Pero, alam niyo po sa panahon ngayon, mainit.
Ang pinaka-effective talaga ngayon, kaya 'di ba pag summer color, usually ay bright at saka pastel. Oo, kasi ang mga puti at saka mga pastel colors, hindi po yan nag-a-absorb ng init, kundi inire-reflect niya. Meron pong ginawa ditong isang parang research, no? Kung papaanong nag-a-absorb ng init yung dark colors versus white or light colors. Sobra po talaga ang pag-absorb ng dark colors. Subukan mo ka mag-black ka, pumunta ka sa araw, 'di ba? Mas init na init ka kumpara sa naka-white ka. Ganon. Aircon kasi sa office namin. Super napakalamig. O edi magdala na lang tayo ng jacket. Kasi hindi naman tayo full day nasa aircon, 'di ba? 8 to 5 yung work, tapos uwi ka na unless night shift ka. Yung ganon. At saka isa pa po ditong very important ka, ma'am, magdala po tayo lagi ng payong, pamaypay, at saka shades. Akala ko noon, parang porma-porma lang yung shades na yan. Ako naman din ka, ma'am, hindi ako mahilig magdala ng mga yan, ng payong, ng pamaypay, ng shades. Feeling ko kasi dagdag bigat, extra bitbit ko, tapos naiiwan ko. Yun. So sabi ko, sayang pag maiwan ko. O, tapos parang feeling ko masyadong pasosyal. Oo, hindi bagay sa akin, sabi ko na mag-shades. Pero alam mo ka, ma'am, sipagin natin kahit ngayong summer season lang po na magdala. Kasi yung payong very important sa init. Subukan mo ka, ma'am, mag-experiment ka, di ba? Nakapayong ka. Tapos yung walang payong, mas mapapagod tayo, mas sobra tayong maiinitan talaga. Mas madali po tayong ma-dehydrate at mapagod kung wala tayong payong. Pamaypay, sobrang dami po ngayon affordable na mga, alam mo yung handheld na electric pan? Yung iba nga walang hindi siya battery operated, igaganon-ganon mo lang siya. Alam mo yun, anong tawag doon? Yung parang gagalawin mo lang siya ng kamay mo para siya ay umandar. So makakaproduce siya ng hangin. May mga ganon. Yung shades naman po, ito po ay protection sa ating mga mata laban sa UV rays ng araw. Yun po talaga yun. 'Di ba? So, pamaypay, kahit yan ay portable fan, hindi portable fan, walang problema. Basta dapat may importante po dyan. Meron tayong something to help us cool down. 'Di ba? Ganun yun ka, ma'am. At, eto pa po, ano pa? O, isa pang tip bago tayo mag-break, maglagay ng sunscreen. O, kanina sabi ko kay Ma'am Freddy's, wow, ang ganda-ganda naman. Ang kinis-kinis si Ma'am Freddy's. Sabi niya, ano lang yan ka, ma'am? Ano yan, Mami Rach? SPF. Oh, di ba? Nakikinig si Ma'am Freddy's ng aking pong program. Kasi, di ba diniscuss natin yan na gumamit tayo ng SPF? Oh, ako actually, wala akong SPF. Kasi sabi ko, nasa loob lang naman ako ng aircon pag nag-work. Oh, wala naman ako sa labas ng bahay. Pero importante pala, kahit sa loob ng bahay, naglalagay din tayo ng SPF. Lalong-lalo na kung tayo ay nasa labas. 'Di ba? Or yung kung ating work ay kailangan nasa labas tayo. Lagyan natin sa mukha, sa ating pong leeg, at saka yung ating pong kamay. Kung ano yung mga bagay na expose sa araw. Lagyan po natin yun ng SPF. SPF 25 pataas ay very good. Kung mas mataas pa, SPF 100, di mas maganda, 'di ba? Ang ibig pong sabihin ng SPF ay Sun Protection Factor. Yan. O, sa mga nasabi natin ka, ma'am, alin na dyan sa iyo may mga check. Check na ba? Oo. O, eto, pagpapatuloy natin. Ano pa, yung mga tips na ito para ma-beat natin ang summer heat at hindi tayo ma-stroke. Ayun natin yun. Diba? So, pagpatuloy natin ang ating pong kwentuhan sa aking pong pagbabalik dito po sa Wow. It's summertime. We would just like to explain some diseases, mga sakit na nakukuha po natin during summertime. Yung kadalasan po natin nakikita ay mga tigdas or measles. Dahil ito po ay highly communicable or nakakahawa. Kadalasan po yan sa mga lugar na medyo maraming crowded places po. So once na nagkaroon ng tigdas sa isang tao, minsan buong community or barangay na po yan. Okay, they present as lagnat po yan.
Sa kasagsagan ng lagnat, meron pong mga rashes na lumalabas. At ang hindi po magandang senaryo ng isang taong may tigdas ay nagkakaroon din po ng meningitis or severe pneumonia. So maganda din po na nakababakuna tayo. Isang madalas din pong sakit ngayon tag-araw ay sore eyes. Dahil nga po masyadong mainit, maraming klase ang sore eyes. Meron sore eyes na allergic conjunctivitis, dahil marami pong mga nagbibilad na mga palay o yung mga pollen na lumilipad. Allergic type po yun. Hindi po siya nakakahawa. Yung nakakahawang sore eyes is the viral conjunctivitis and the bacterial conjunctivitis. Yan po yung mga may nagmumuta talagang inflame yung mata ng isang tao. At mas maganda po sa bagay na to prevention, no? Maghugas ng kamay pag may mga nahawakang madumi. Hindi po tayo nahahawa dahil tinitigan natin isang taong may sore eyes. At syempre, ang ating mga dati is rainy days na mga sakit, but all season na po to, ang mosquito-borne disease, dengue and malaria. And syempre, hindi mawawala ang sunburn and prickly heat during summer season. So, ina-advise po namin na naka-sunblock kayo to prevent yung mga sunburn. It's also for protection po against skin cancer or certain types of illnesses. Welcome back po sa Magandang Umaga, Mami. Once again, kayo po ay malugod naming iniimbitahan sa darating na Biyernes. O diba, next week po yan, April 26, magkita-kita po tayo dito sa ating pong station. Open house, meet and greet tayo. Magluluto tayo live ng siomai. Ipakikita sa atin kung paano gawin yung siomai na pangnegosyo, di ba, ng ating pong special na guest. Oo. At siya po talaga ay nagnenegosyo ng siomai. So, para malaman natin yung iba pang mga detalye at storya ng kanyang buhay, o ng kanyang buhay talaga, no, ng success sa kanyang pong pagnenegosyo, ay i-interviewin natin siya dito habang tinuturuan tayo at the same time kung paano magnegosyo gamit ang siomai. At ganun din, bibigyan natin ng parangal, i-recognize natin ang ating pong mga video producers, di ba, na nakasama natin at partner natin dito po sa Magandang Umaga, Mami, Usapang Pangkabuhayan. O, di ba, nakakatuwa po. So, masaya po ito. At lalong magpapasaya, magpapaganda sa morning mo ka, Ma'am. Meron tayong isang blessed na taga-pakinig or attendee sa lahat po, a-attend po sa ating pong open house celebration ng 13th anniversary dito sa station, no? Bubuno tayo ng isang mananalo ng siomai business package. O, di ba ka, Ma'am? Sana po makapag-pre-register po kayo. Oo, mag-text po kayo sa 0917-564-8388. Sabihin niyo po, a-attend ako sa April 26, 2024. Diba? Bring your own baon po tayo. Kaya po, sama-sama tayo kakain ng ating kanya-kanyang dalang baon. O, diba? Maganda yon, share tayo. Okay, balik tayo sa ating pong kwentuhan. Anong gagawin natin? Kasi nga super duper init. Oo, gusto natin ma-preserve pa rin at maayos pa rin yung ating pong kalusugan. Di ba ka, Ma'am? So, sabi nga natin kanina, marami tayong sinabi, hydrate, magsuot ng angkop na damit, di ba? Magbaon, magdala ng tubig. Maganda po dito, may tumbler ka na para hindi ka bili ng plastic bottle. Oo. At payong, pamaypay, shades, portable na fan, okay lang yan. Or pamaypay mismo, abaniko, okay lang yan. Ang importante, meron kang dala. Maglagay ng sunscreen. At, eto, very important to ka, Ma'am. Huwag masyadong magpa-expose sa initan. Kung nasa labas ka, piliin mo una, hanapin mo kung saan merong shade na pwede kang sumilong. Diba? At sa totoo lang ka, Ma'am, alam mo, maraming ano po ito fatal po yung heat stroke dahil nasobrahan kang bilad sa araw.
delikado po yan. Oo. So, kung balak mo na lumabas, may gala, lumabas kayo ng friends mo, piliin po yung either sobrang aga or di naman kaya ay sa hapon na or sa gabi, di ba? Or kung mabiyahe ka. So, ganun po. Kailangan po nating mag-adjust sa panahon ngayon dahil mainit po, di ba? Iisa lang po yung ating pong buhay. O pang-anim, nagbabaon ka ba sa school? Nagbabaon ka ba sa trabaho? O eto po, ngayon po ay madaling mapanis ang mga pagkain, ang mga ulam po. So isa sa importante pong tip na dapat nating tandaan ay kung ngayon lang naman na summer na to, iwasang magluto at magsaing ng madami. Maganda po yung sakto lang. Kasi mas mataas po yung risk na dumami yung mikrobyo sa loob ng nakakulog na pagkain. 'Di ba? Opo. So, mas madali siyang mapanis pag ganun. Kaya kung magre-ready tayo, 'di ba, bagong luto yung kanin, ilalagay mo na ngayon sa baunan mo, tapos tatakpan mo na agad. Kailangan po nating ipasingaw muna yung init. Ganun po yung sikreto dyan. At kung meron tayong mga extra, mga sobrang mga pagkain, huwag po nating ilalagay lang sa ibabaw ng lamesa. Importante po na yan po ay ma-ref. At saka na lang i-reheat sa gabi. Dahil alam niyo po, itong sobrang init na to, ang mangyayari dyan, pag maiiwan lang yan sa ibabaw ng lamesa, pagdating mo sa hapon, lalo na kung kumain ka tapos hindi mo ginamitan yan ng serving spoon, baka na bubula na yan sa gabi or sa hapon. Sira na siya. Sayang, di ba po? Oo. So, yung mga konting mga adjustment lang naman ka, ma'am, na kayang-kaya naman natin gawin. Di ba? Eto, totoo to. Maligo at least twice a day. Dahil nga po sobrang init. Malagkit, di ba? Maalinsangan ng katawan, humid. So, malaki pong tulong na 2 beses maligo sa isang araw. Actually, lalo na pag merong body odor, importante po na regular talaga na naliligo kasi para matanggal din yung ating pong mga mikrobyo na nagkukos ng body odor. Yan. O, para sa mga nanay na may mga chikiting, nako, kumusta yung bag ng mga anak niyo pa, ma'am? Parehas ba tayo? Si RJ ka, ma'am, yung bag niya, alam mo, hindi lang gamit yung nandun niya. Pencil, lapis, libro, notebook. Andun din ang mga pamunas, extra damit. As much as possible, mga puti yung mga extra damit niya. At marami siyang pamunas, extra pamunas. Actually, tinuruan namin siya na kung paano gagawin niya, magpapalit siya sa hapon ng damit at saka ng pamunas niya. Kasi ka, ma'am, 3 months. Oo, so matagal-tagal din po. 3 months ba? Kailan ba matatapos yung ating summer season? Next month? Oh, but anyway, ang importante po dito ay yun nga, tayo po ay mag-adjust at ingatan, makagawa ng mga steps para ma-prevent ang anumang pong mga summer-related na sakit. Diba? Ganun yun. So, ano pa ba? Ang gusto mong pagkwentuhan natin ito. Nasabi ko na, di ba? O ikaw ka, ma'am, ikaw naman ang tanungin ko, ano yung mga ginagawa mo na pang-beat ng summer heat? Oo, aside dun sa mga nabanggit natin kanina, baka gusto mo namang i-share sa atin na hindi natin na-discuss, di ba? Na makakatuling din po sa ating pong mga kamam. I-text nyo lang po sa 0917-564-8388. Sabi mo, kamam, ito yung ginagawa kong tip. Di ba? Para hindi ako masyado mainitan. Or ito yung ginagawa kong tip to beat the summer heat. Yun. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating pong simpleng kwentuhan ngayon. Maraming salamat po sa pakikinig. Sa ating pong pagbabalik, yung ating pong verse, abangan po dito sa Mom. Singing a song
day. Pagkulay-bulay sa umagang kay sigla, ihahanda ko ang sarili ko sa pagbabasa ng Biblia. Para po sa ating verse na to, galing sa Philippians chapter 1, verse 2. Sabi dito ay, we always thank God for all of you and continually mention you in our prayers. Alam niyo po ka ma'am, sa ngayon pong nalalapit na anniversary, no? 13th anniversary ng DZMR. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat. Oo, kasi alam niyo, sa totoo lang, ito pong ginagawa namin ay hindi para sa amin, di ba? Ito po ay para sa inyo. And we praise God for this opportunity na na we're here, di ba? Na kami po ay sana po nagiging blessing kami, no? At yung pong mga kinukwento namin dito, yung mga binabahagi namin dito ay nakatutulong po sa inyo. At sana nga po ay nakatutulong talaga, lalong-lalo na doon sa yung tinatawag natin na sa livelihood, yung sa buhay, yung pananaw natin na kahit mahirap po ang buhay, marami po tayong mga challenges, ika nga. But God is there. Di ba? Yun po yung importante dyan ka, ma'am. Ano man po yung mga challenges bilang nanay, bilang misis, mas madali ang buhay. Kasi alam mo, kasama mo si God. Yun po yun. So, eto po, para sa ating pong anniversary, gusto ko lang pong ibahagi sa inyo itong verse na to, no, na nagpapasalamat kami para sa inyo. Opo. At hindi man namin mabanggit lahat ng mga pangalan ninyo, pero lahat ng mga tagapakinig, lahat ng aming donors, lahat po ng aming mga supporters na naniniwala at tumutulong, di ba? At nagbibigay for this ministry. We praise and thank God for all of you. Wala po kaming ibang prayer para sa inyo, kundi lalo pa po kayong pagpalain, di ba? Lalo po kayong mag-grow in the faith at sama-sama pa po tayo sa mga susunod pang 13 years and more dito po sa DZMR. So dyan po nagtatapos yung ating kwentuhan today. Ingat po kayo and God bless. Advance happy anniversary DZMR. Diba excited ako? Thank you po. Hope to see you next week. 10 to 12, April 26 sa DZMR. Maraming salamat sa pagkikinig. Ako po si Mami Rachel de la Rosa. Nagsasabing anumang hamon ng buhay, kakayanin natin. Dahil tayo ay nanay at ang Diyos at Wina ang ating gabay. Bye! Ay kayang magsaya.